puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo hinaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay Morning sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanya pong pinagkaloob, panibagong kalakasan. Isang araw po ng Martes na kung saan ay muli tayong magkakasama-sama upang patuloy natin na pagbulay-bulayan ang Kanyang mga salita. Habang tayo po ay nagkakape ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng lugar dito sa atin sa Pilipinas, sabayan po ninyo ako sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam,
Praise God, praise God. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, saan man dakong kayong lugar naroon, ano man ang inyong mga kalagayan. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng muling pribileyo na magkasama-sama sa ating pong every Tuesday and Saturday dito po sa ating FB Live. Sa pong mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin ngayong umaga. Nandiyan ang ating kapatid na si Brother Arthur sa lugar ng Cagayan. Blessed morning sa inyong lahat. Higit sa lahat ang ating kapatid na June Tres Valles sa lugar ng Winnipeg. Sa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat dyan. Binabati din natin ang ating classmate si Omix Reyes. Nakita ko na still watching ngayong umaga. Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sister Mayinda Cruz, blessed morning. Si Francine, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat dyan. Kalwalhatian at karangalan ay tanging sa'yo lang. Sir Joe Ongkol, ang ating mga miyembro dyan sa lugar po ng Panapaan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Nandiyan din si Sister Mai. Good morning. Maglilingkod ako. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Preston, Canada. Kay na Sister Marian at sa kanyang husband na si Brother Anton. At higit sa lahat, syempre binabati ko ang aking nag-iisang audience dito po sa ating studio, ang aking may bahay. Hallelujah. Dito po tayo ngayon sa Nueva Ecija sapagat araw ng Martes. Sister Annie Sabatin sa lugar po ng Tarlac, Atencio. I think na andon siya sa Pinakayan ngayon. Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Iaalay ang buong buhay ko. Shalom kapatid, sabi ng ating kapatid na si Brother June. Saan mo ako Kalakasan ng Diyos ay patuloy niyong maranasan, especially kay Sister Lay. pag-ibig mo ay tataglayin. Sa'yo, Diyos, maglilingkod ako. Iaalay ang buong buhay ko. At kahit na saan mo ako dalhin, ang pag-ibig mo ay tataglayin. Ang pag-ibig mo ay tataglayin. Ang pag-ibig mo ay tataglayin. Praise God. So, pagkatapos po ng ating awit na ito ay dadako tayo sa ating pong pinakamahalagang bahagi ng ating programa ngayong umaga sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. O sadyang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Hawak ng ating kaibigan, buhay na inaasam, magdusay di kailangan pag siya ang katutunan.
aking sagaban ng aking paglingkuran. Oh, Diablo nga'y nagngangalit, bakit siya'y di ko na nga alam. Jesus, oh aking buhay, ngayon at magpakailanman. Akin ang sinasanay, ipagmuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ng natutuhan. Diablo nga'y nagngangalit, pagkat siya'y di ko na nga alam. Jesus, oh aking buhay, ngayon at magpakailanman. Oh, akin ang sinasanay, ipagmuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ang natutuhan. At kapayapaan sa gitna ng Binabati po natin yung ating mga kapatid na patuloy pong nakakasubaybay sa ating pong live broadcast through FB. Hindi man natin sila nakakasabay sa ating pong oras, sapagkat sabi nila medyo pagod, but doon po sa ating pong replay ay nakakasabay sila. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. ito'y akin ng natutuhan. Amen, amen. So, salamat po sa Panginoon ngayong umaga, sapagkat muli tayo ay binigyan ng pagkakataon upang tayo po'y magkasama-sama sa larangan po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa ating pong live broadcast through FB. Pong ating programa ay ating pong napapakinggan every Tuesday, Thursday, and Saturday. Nagbago po tayo ng oras sapagkat dati po tayo po ay 7 o'clock ng gabi or 8 o'clock but salamat sa Diyos sapagkat ngayon po ay ginawa po natin itong umaga dito sa atin sa Pilipinas. Diyan po sa lugar ng Canada ay hapon, diyan sa lugar ng California ay hapon. But kahit anong oras po, ang mahalaga po ay meron tayong paglalaan ng panahon sa kanyang mga salita. Hindi naman po nangangahulugan na pipilitin mo yung sarili mo na kung saan ay talagang gumising ka ng maaga. Kung hindi naman talaga ito yung pinaka-routine mo ng tulog, ay wag mong pilitin ang sarili mo sapagkat hindi po maganda yan. Yan po yung tapos na po tayo sa panahon na yan. Kung ano po yung pinaka-magaang para sa'yo na kung saan ay gumising ka ng maayos, wag mong ilagay yung sarili mo doon sa isang sitwasyon na para bagang pipilitin mo yung isang bagay para lang magawa mo yung naisin ng sinasabi ng napakadami na kinakailangan ay matuto kang magsakripisyo. So ngayong umaga, tayo po'y dadako sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Papasalamat tayo sa Panginoon sapagkat maraming mga nagme-message sa atin at nagsasabi, Pastor, salamat sapagkat palinaw ng palinaw yung pong ating mga natatalakay. Alam nyo, ito naman po ang isa sa pinakalayunin ng programa talaga na ito ng Kapihan sa Pastulan. Ito'y walang iba kundi patuloy po tayong magkaroon ng maliwanag na pagkaunawa sa mga bagay na nais ng Panginoon na patuloy nating mabuksan sa ating kaisipan. Lalo na't noong mga nakaraan ay nabigyan natin ng pansin ang patungkol po doon sa tinatawag natin na pinto ng katuwiran
Kung inyo pong mapapansin, ang ating pong mga tinatalakay ay may kaugnayan patungkol sa katwiran ng Panginoon, sapagkat yan naman po ang isa sa pinakamahalaga na kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, yan po talaga yung ebanghelyo na dala-dala ni Apostol Pablo. It reveal God's righteousness. So ngayong umaga, nais ko pong bumasa ng ilang talata na kung saan atin po itong pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. No? Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan dyan sa inyong mga gadget, sa inyong kwarto, o ano man ang inyong sitwasyon, kung ikaw man ay nasa higaan pa, ay kitang anyayahan na sabayan mo ako sa ating pong pagninilay ng salita ng Panginoon. Very familiar na talata sa banal na kasulatan, yung pong ating pag-uusapan ngayong umaga. Gusto kong tingnan po natin ang sinasabi sa Aklat ng Awit, Kabanatang 23. Dito po'y makikita natin ang pinaka-very familiar verse. I think doon sa iba nating mga kapatid, kung sila ay regular talaga na nakakapagbuklat ng salita ng Panginoon, hindi na kinakailangan niya pa itong ulit-ulitin sapagkat ito'y sa ulado na ng kanyang kaisipan. Psalm chapter 23. Okay, sa Aklat po ng Awit, Kabanatang 23. Tingnan po natin yung sinasabi doon sa talatang 1 hanggang 3. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Talatang 3, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Napakaganda ng talata na ating binasa ngayong umaga. Nais kong tingnan natin sa wikang Ingles in the book of Psalm chapter 23, beginning from verse 1. Ang sabi po dito ng salmista na ang sumulat ay si Haring David dito po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 23. In Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So may the Lord continue to bless His word ngayong umaga. Salamat sa Panginoon sapagkat panibagong araw, panibagong kalakasan na Kanya pong ipinagkaloob sa atin na tayo po'y muling magkasama-sama dito. Salamat sa inyong lahat na akin pong regular na nakakasama sa tuwing tayo po ay meron pong live broadcast through FB. Nagpapasalamat din po tayo sapagkat meron po tayo ngayon na bagong microphone. Medyo maganda po yung ating setup. Thank God sa biyaya at pagpapala na patuloy na ginagawa niya sa buhay natin. Now, ngayong umaga ay, sabi ko nga, itong ating tinatalakay ay meron po itong kaugnayan patungkol po sa katwiran ng Panginoon. Napakaganda na patuloy po nating maunawa kung ano ang katotohanan na nakapaloob doon sa katwiran na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung nakaraan ay nakita natin na yun palang katwiran ng Panginoon ay meron pala itong kaugnayan patungkol sa pagsamba ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, hindi mo kailanman matututunan ang sumamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan unless na maunawaan mo kung ano yung katwiran na inilagay ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang sabi ng Bible, every time na tayo ay lalapit or papasok doon sa pintuan, sabi doon sa Psalm chapter 100 verse 4, no? Yung ating puso ay punong-puno ng pagpapasalamat. Bago pa lang tayo pumasok doon sa pintuan, doon sa templo, sa lumang tipan, yung tingin na natin yung pinaka-shadow,
ay ang puso ng isang tao ay punong-puno ng pagpapasalamat. At paano mangyayari yun na ang puso ng tao ay punong-puno ng pagpapasalamat? If you understand kung ano yung bagay na ginawa ng Panginoon at naganap doon po sa labas, makikita natin na doon pa lang ay very clear na kaya ang puso ng tao ay mapupuno ng pagpapasalamat kasi maliwanag sa kanya kung ano ang mga naganap doon po sa labas ng templo. At doon natin ikinunik na talagang napakaganda na pag naunawaan mo itong bagay na ito, na doon pa lang ay nagkaroon na ng maayos na sitwasyon, doon pa lang sa labas ay pasado na yung handog na ibibigay mo para sa Panginoon, doon pa lang sa labas ay isinettled na talagang ikaw ay kanyang pinapaging matuwid. Ito po ay napakalaking bagay na maunawaan ng isang mananampalataya. Kaya paano mo sasabihin na ikaw ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan if you did not understand kung ano yung katotohanan na nakapaloob doon sa katuwiran na binabanggit ng salita ng Diyos. You cannot worship God if you did not understand about Christ's righteousness. So, meron pala itong kaugnayan, Pastor. Yes, meron po itong napakalaking kaugnayan. Ngayong umaga ay titingnan naman natin yung sinabi ng salmista. Sapagkat dito ay makikita natin, merong binanggit ang salmista in the book of Psalm chapter 23. Ang totoo niyan, kung ating pong pagbubulay-bulayan ang kabuuan ng awit kabanatang 23, napakadami nating mensahe na makukuha dito sa bagay na ito. But ang gusto ko lamang na makita natin, naging maliwanag sa salmista kung ano ang layunin ng kanyang buhay. And what is the purpose of his life? Alam nyo, sa buhay ay napakahalaga ng layunin. Tandaan po natin. Yes, maraming mga mananampalataya na kapag tiningnan natin, napakatindi ng kanilang passion. Napakataas ng kanilang passion. Ba't ang Diyos ay hindi siya nakadepende dyan sa passion? Maraming mananampalataya na mas binibigyang panahon niya o mas hinihingi niya sa Panginoon kasi many times na naririnig ko sa panalangin ng napakadami, Lord, give me more passion in your ministry. Ang dami-dami nilang bagay na binibitawan na sinasabi nila na, Lord, itaas mo yung passion ng aming puso. Alam nyo, tandaan po natin, sa harap ng Diyos ay hindi po importante ang passion. Ang mas importante po ay walang iba kundi ang purpose. Why? Sapagkat any kind of passion, dadating ang panahon, yan po'y magsasubside. Ano mang klase ng passion mo, napakadami na akong nakita na ubod ng alab nung una sa ministeryo. Pagka tinignan mo yung sitwasyon, talaga namang sa simula pa lang, ubod ng agay laging naandyan. Pagdating sa mga activities ay talagang present lagi dyan. Anting din ang kanyang passion. Pero ang tanong, nasaan na siya ngayon? Yun ang sinasabi natin. Alam nyo, ang passion ay nagsasubside. Hindi interesado ang Diyos sa bagay na yan. Mas interesado ang Diyos saan? Doon sa purpose. Why? Because God is a God of purpose. At dito sa ating titingnan ngayong umaga, makikita natin na sa buhay ng salmista ay naging klaro sa kanya kung ano yung isang layunin ng kanyang buhay. Una, higit sa lahat, in-acknowledge ng salmista that he is our shepherd. Sabi doon, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Tingnan niyong maigi. Naging klaro sa salmista kung sino ang Diyos. Kung sino ang inilalarawan ni David, kung sino ang Diyos para sa kanyang buhay. He is my shepherd, sabi niya doon. At hindi lang yon. Ang nakita ni Haring David dito sa kanyang sinulat in the book of Psalm chapter 23, yung layunin ng Diyos para sa kanya. Ang sabi doon sa verse 3, yun po yung ating bibigyan ng pansin ngayong umaga, He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. Hindi ba very clear sa salmista, sa buhay ni Haring David, kung ano ang layunin niya? Kung ano yung naisin ng Panginoon at inilagay sa kanyang puso? Ang sabi doon, inaakay niya ako sa matuwid na landasan. He leadeth me in the paths of righteousness. Alam nyo,
pagka hindi mo naunawaan kung ano ang layunin ng iyong buhay, tandaan po natin, ang sabi nga, gamitin natin yung sinasabi ng isang naging well-known sa buong mundo na kung saan ay napakadaming mga mananampalataya na talagang inacknowledge at talagang inadapt itong book na ito. Ito'y merong kaugnayan patungkol doon sa tinatawag na purpose. Ang sabi doon, a life without a purpose is like a ship without a rudder. Ang buhay daw na walang layunin ay parang bangkang walang timon. At yun naman ay totoo. Ba't ang nakakalungkot lamang, kahit ako, nung ako ay patuloy kong binulay yung aklat na yon at inulit-ulit ko pa yon dahil wala pa naman tayong lubos na pagkaunawa nung panahon na yon, akala natin yun talaga yung pinakalayunin ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat ang binibigyang diin doon, ang layunin daw ng isang mananampalataya, walang iba kundi makapagbigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. At napakaganda naman, napakagandang pakinggan. Pagka binasa mo'y talagang para naman talagang napakasarap. Dahil sino ba naman yung tao na hindi nanaisin na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Ba't ang nakakalungkot, pagdating po doon sa pamamaraan kung paano makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ang isinunod niya doon ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagsamba. Sabi ko nga, kung ikaw ay walang knowledge patungkol sa katuwiran ng Panginoon, how can you glorify God in worship? Kung wala ka namang pagkaunawa doon sa katuwiran na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Hindi ba sabi nga natin, kapag ang isang tao ay walang pagkaunawa doon sa katuwiran na ginawa ng Panginoon, your worship is pretentious. Ang pagsamba mo na ginagawa ay parang paimbabaw lamang. Ito ay led only by emotion. Kaya dito ngayong umaga, gusto kong makita natin, ano nga ba talaga ang pinakalayunin ng buhay ng isang mananampalataya? Alam nyo, ang isa sa napaka-importante na makita natin dito, one of our purpose bilang isang mananampalataya ay walang iba, kundi ang tayo ay lumakad saan? Doon sa landas ng katuwiran na inihanda ng Diyos. Ang sabi doon, He leadeth me in the paths of righteousness. And that is one of our purpose. Yan po yung pinakalayunin natin. Paano mo nasabi yan, pastor, na yan ang layunin natin? Kasi, kung tayo man po'y naandito sa daigdig na ito, ang pinakamahaba na lalakbayin natin is none other than training. Training in what? Training in righteousness. So, how can you train in righteousness kung hindi mo alam yung paths of righteousness? Yun ang sinasabi natin. Paano mo sasabihin na ako nagtitraining ako? Dito pa nga lang sa paths of righteousness, wala ka ng knowledge. Wala kang pagkaunawa. Kaya dito sa buhay ni Haring David, makikita natin, isa sa bagay na binigyan niya ng diin, sabi niya roon, bahagi ito ng pag-restore ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Sabi doon, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Why? Because as we continue in our training in righteousness, dito sa paths of righteousness, patuloy at patuloy na nire-restore ng Diyos, binabago ng Diyos yung laman ng ating kaisipan. He restored my soul. Dito natin makikita at mauunawaan na ang kaisipan natin, dito, sabi nga natin ng mga nakaraan, andito yung battle na sinasabi ng marami. Andito yung labanan na sinasabi ng marami dito sa ating kaisipan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, anong dapat natin gawin? Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kung meron man tayong bagay na ilalagay sa ating kaisipan, walang iba kundi yung mga bagay na ginawang na pagsunod ng ating Panginoon. Yan po yung isang katotohanan upang patuloy tayo na mabuksan, ma-renew yung ating kaisipan sa bagay nito. Now, punta tayo dito, doon sa pinakalayunin na pinag-uusapan natin. Mahalaga po ito.
Gaano ito kaimportante, Pastor? Napaka-importante nito sapagkat tandaan po natin, any kind of passion, dadating ang panahon, ito'y magsasubside. Yes. Kahit ikaw sa sarili mo, kung ating pong babalikan, kung titingnan mo yung sitwasyon mo, nang unay napakaalab mo, even sa relationship nyong mag-asawa, nung unay napakataas ng inyong passion, pero dadating ang panahon na talagang yan ay magsasubside. Why? Sapagkat pag pinag-usapan ay passion, ang involved dyan ay napakataas ng emotion. Hindi naman sa larangan ng emosyon, kaya tayo naandito, kaya tayo naglalakbay. It's not because of our emotion, tandaan po natin. Kung ikaw man ay nagkaroon ng sa natural, kung ikaw man ay nagkaroon ng kapareha, hindi lang sa larangan ng emosyon, tandaan po natin. Ang napaka-importante ditong maunawaan natin walang iba kundi ang purpose, yung layunin. At bawat mananampalataya, mahalagang makita natin at maunawaan, what is my purpose here on earth? Ano yung layunin ko dito sa daigdig na ito? Bakit ako naandito? Ang ating pong tinitingnan ay walang iba kundi sa buhay po ng mananampalataya. Tandaan natin ang focus po natin ay walang iba kundi sa buhay ng mananampalataya. What is my purpose? Why I am here? Anong layunin? Ba't ako naandito? Kagaya nga ng sinabi ko, ang pinaka-common answer na sinasabi nila dyan is to praise Him forever, para purihin ng Diyos. Kaya naman may mga tao tayong makikita, may mga mananampalataya tayong makikita na wala silang ibang ginagawa kundi patuloy na magpuri sa larangan ng awitin. Meron pa nga tayong napakinggan na sabi nila, kinakailangan dito pa lang sa lupa, ikaw ay prepared na, ikaw ay hasang-hasa na, sapagkat pagdating sa langit ay wala kang gagawin doon kundi umawit 24/7. Ang sabi ko nga, niloko ko nga minsan, sabi ko, aagawan mo pa yung ministeryo ng anghel, baka magkagulo kayo doon. Hindi ba merong mga ganyang klase ng pananaw? Sinasabi nila, sila'y mananampalataya, pero yun ang practices nila. Nakakalungkot kapag ganyan. Alam nyo, tandaan natin, kung ang pananaw natin, ang pinakalayunin natin dito sa daigdig na ito ay patuloy na makapagbigay ng papuri, kaluwalhatian sa Panginoon, wala naman tayong makitang masama. But ang nakita natin na hindi accurate, ano yung pamamaraan? Ano yung pamamaraan? Kasi kung hindi magiging maayos ang pamamaraan, napakabigat. Ano ba yung kalimitan na nagiging pamamaraan ng sinasabi ng napakadami na yung layunin nila ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat, kaluwalhatian, to give glory and honor to Jesus? Anong pamamaraan, Pastor, ang ginagawa ng marami? Simple lang. Unang sinasabi nila, they try to do what He says. Ginagawa nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa abot ng kanilang makakaya. Alam niyo, napakabigat niyan. They try to do what He says as much as possible. Ang sabi ko nga, sa biglang tingin ay wala naman tayong makitang masama. Pero ang tanong, if you did not acknowledge sa buhay mo yung bagay na ginawa ng Panginoon, mahihirapan ka. Hindi mo kayang gawin ang bagay na yan. Tandaan po natin. Ang sabi nga natin, even our desire, comes from Him. Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi ng Bible, tingnan niyo po yung binabanggit dito. Kaya paano mo sasabihin ngayon na they try to do what He says as much as possible? Ito yung pamamaraan ko para mabigyan ko ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa biglang tingin ay maganda, masarap pakinggan, pero mahihirapan ka. Tandaan po natin. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. See? Ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang kayo'y magkaroon ng naisin, gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. So una tigit sa lahat, we need to acknowledge, we must acknowledge
kung ano yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi mo yun ang pinakamagiging pangunahin mo, na i-acknowledge mo sa sarili mo at sasabihin mo sa iyong sarili that apart from Him, I am nothing. Kung wala ka sa buhay ko, wala akong magagawa. Iyan ang pinakamaganda. Una tigit sa lahat ay ma-acknowledge natin. Bago ka gumawa. Kasi kung walang ganyang pag-acknowledge, mananangan tayo sa ating sarili. At napakadaming taong nananangan sa kanyang sarili. Kaya nga maraming mananampalataya. Ang pananaw niya sa sarili niya ay mas banal siya sa kanyang kapitbahay. Maraming mananampalataya, mas banal siya doon sa kanyang kaibigan. Why? Kasi naging laman siya ng simbahan. Hindi po dyan nasusukat yan. Tandaan po natin. Ulitin ko, maganda po yung mga pananalita na maririnig natin. Ano yung pananalita na maririnig natin? They try to do what He says and then to live a holy lives. They trying to do good to others. Yung paggawa ko ng mabuti sa aking kapwa. Alam nyo, ito yung sinasabi ko nga. Kung babalikan natin, lahat ng bagay na pamamaraan na yan, tingnan yung maigi. O, balik-balikan natin. Tingnan po ninyong maigi to ha. Ang sabi natin ganito, para mas maging klaro. Ang pinakalayunin ng marami, ang akala nila, ang layo nila ay makapagbigay ng kalawalatian sa Panginoon. Magandang pakinggan. To praise Him forever. To give glory and honor to God. Magandang pakinggan. Ngayon, ang tanong, sa papaanong paraan, Pastor? Ang sinasabi ng napakadami ay sa pamamagitan ng paggawa niya sa abot ng kanyang makakaya. And then, sa pamamagitan ng pamumuhay niya na may kabanalan. And then, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting bagay sa kanyang kapwa. Alam nyo, kung inyong titingnan maigi, kung oobserbahan natin maigi, ang makikita natin sa bagay na yan, lahat ng yan ay nakapokus saan doon sa kanyang sarili. Yun ang mabigat eh. Nakapokus sa kanyang sarili. Hindi ba pagka tinignan natin, lahat ng yon ay nakapokus sa kanyang sarili? They are all focused on what man can do and not on what God has done. Yun ang sinabi natin na kung hindi mo i-acknowledge, una tigit sa lahat, yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng bagay na gagawin mo, ito'y baliwala sa kanyang harapan. Una tigit sa lahat, we need to acknowledge yung bagay na ginawa niya. Yun ang napaka-importante. Kaya nga, napakadaming mga mananampalataya. Itong bagay na ito, no, tingnan yung maigi. Itong bagay na ito, sinasabi ng marami na ito yung pinakalayunin kung bakit ako nabubuhay. Magandang pakinggan. Ito yung pinakalayunin bakit ako nabubuhay. Ba't ang malaking problema? Mali ang kanyang focus. Mali ang kanyang focus. Kaya naman, pansinin po natin, ang daming mga mananampalataya na kapag ganyan ang kanyang mindset, pumapasok siya sa pagiging religious. Wala kang pinag-iba doon sa mga escriba at Fariseo. Sabi ko nga, minsan sinabi ko doon sa isa nating kapatid, sabi niya, Pastor, ano masasabi mo daan sa bagay na yan? Ang sabi ko, he is a modern Pharisee. Oh, kita mo? He is a modern Pharisee. Kasi bakit? Ang mga escriba at Fariseo, maganda lang lagi siyang mag-ayos sa kanyang panlabas. Kapag ka nakakakita siya ng kapwa niya, maayos ang pagpapakita niya. Pero pagdating sa kalooban niya, hindi nagiging maayos. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa kanila. So anong dapat natin gawin para maayos itong bagay na ito? Para mas maging maliwanag sa bawat isa sa atin kung ano yung pinakalayunin bakit tayo naandito sa daigdig na ito. And what is our purpose? Alam niyo dapat natin gawin? Simpleng bagay lang. Ialis mo yung focus mo sa iyong sarili. Baguhin mo yung kaisipan mo. We need to change our mindset. Ialis natin yung ating focus sa ating sarili. Change our mindset from carnal mind to the mind of Christ. Palitan natin. Kasi doon magkakaroon tayo ng pagkaunawa. Kasi kung hindi natin i-change yung ating focus, ang sabi nga natin, mula doon sa yung pagpupokus sa yung sarili, bakit hindi natin i-focus kay Christ,
Palitan natin yung ating kaisipan na kung saan lagi nakapokus sa ating mga bagay na pwedeng gawin para sa Diyos, ilagay natin doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Dito ay papasok yung tinatawag natin na understanding. Magkakaroon tayo ngayon ng maliwanag na pagkaunawa saan doon sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito dadating na magkakaroon tayo ng pagkaunawa. At higit sa lahat, ito mismo yung magre-reveal sa atin. Ito mismo yung magre-reveal sa atin kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, lalo tigit sa lahat sa kanyang mga anak. And what is our purpose, Pastor? Kung na-shift na yung ating mindset, nakapokus na tayo sa Panginoon, and then hindi na tayo nakapokus doon sa mga bagay na ating pagsusumika para sa Kanya, ano na yung pinakalayunin na maliwanag? Dito na natin mauunawaan yung sinabi ng Aklat ng Awit, Kabanatang 23. He leadeth me in the paths of righteousness. Why? Kasi una tigit sa lahat, naging maliwanag sa iyo na ikaw ay pinapaging matuwid. At kung ikaw ay pinapaging matuwid, kung sa larangan ng pagsamba, malaya ka na ngayon makapasok, malaya ka na makasasamba. At hindi lang sa larangan ng pagsamba na sinasabi natin. Minsan tatalakayin natin yan, yung patungkol sa pagsamba na yan. Kung ano nga ba talaga yung kahulugan ng tunay na pagsamba. Hindi lang sa larangan ng pagsamba. Even dito sa ating pang-araw-araw na lakad dito sa daigdig na ito. Ang sabi ng Aklat ng Awit, Kabanatang 23, He leadeth me in the paths of righteousness. And that is our purpose. That is our purpose. Yan ang ating pinakalayunin. Why? Bakit yan ang pinakalayunin natin, Pastor? Kasi the reason kung bakit yan ang ating pinakalayunin, yan ang magdadala sa atin to become satisfied. Kung titingnan natin in the book of Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Lahat ng iyan ay may kaugnayan sa katuwiran ng Panginoon. Once na ikaw ay naandyan sa paths of righteousness, and then as we continue to in our journey into the paths of righteousness na inihanda niya para sa atin, ito yung magdadala sa atin to become satisfied. Maliwanag yung sinasabi ng Bible. Saan tayo niya isa-satisfied, Pastor? Maraming bagay. Kung sinasabi mo sa blessings, andyan ang mga blessings, andyan ang mga pagpapala. Kung sinasabi mo sa larangan ng iyong emotion, andyan lahat yan. Lahat na mga bagay ay naandyan sa landas ng katuwiran na yan. Kaya yan yung inihanda ng Diyos para sa atin. Take note. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po sinasabi ng Bible na kaya ka dinala dyan para yung landas ay tuwirin mo. Kasi minsan, doon sa translation, mali yung pagkakatranslate. Para bagang inilagay ka ng Diyos dyan, yun ang pagkaunawa ng marami. Ang pagkaunawa ng marami, para bagang inilagay ka dyan, para ikaw ay mamuhay ng matuwid. Which is ang pamumuhay ng matuwid, pagka gunoon ang mindset natin, focus ka na naman sa iyong sarili. Ulitin ko, hindi mo yun kayang gawin. Ang sabi nga ng Aklat ng Roma, wala namang matuwid, wala kahit isa. But thanks God, una tigit sa lahat, pinapaging matuwid tayo ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay pinapaging matuwid ng Panginoon, ikaw ay meron ng katwiran, at yung katwiran na yun ay mula sa Kanya. Tandaan po natin, para mas maging klaro sa bawat isa sa atin, there is only one righteousness, and that is God's righteousness. Tandaan po natin. God's righteousness. Okay, tingnan niyo po ito, no? Para mas maging klaro. Tingnan natin yung pinakapagkakahati patungkol sa katuwiran. God's righteousness, and then Christ's righteousness, and then imputed righteousness. God's righteousness is from the Father, Christ's righteousness is from the Son, and then imputed righteousness is from the Holy Spirit. Kaya yung katuwiran na meron tayo, galing talaga sa Ama yan. And then pinulpilled ng anak at inimpute ng Holy Spirit. So ngayon, andyan ang katwiran na yan sa atin, inilagay niya yan. Every believers, bawat mananampalataya, mayroong katwiran na mula sa Panginoon. Lahat tayo matuwid, tandaan po natin. Kasi that is our seal. Yan ang tatak natin.
Now, kung tayo ay matuwid, ang sabi ng Bible, malaya ka na ngayon na makakapasok. At hindi lang yon, meron niyang kaugnayan, dito mabubuksan ng isipan natin, that is our purpose. Ano yung purpose natin? To walk on the paths of righteousness. Kaya yung lakad mo ngayon, saan ka ngayon lalakad? Lalakad ka ngayon saan? Doon sa landas ng katwiran. Ano meron sa landas ng katwiran, Pastor? Ang landas ng katwiran na andyan lahat ng bunga ng ginawa ng Panginoon. And that's the reason kung ba't sinasabi natin that righteousness is the mother of all blessings. Andyan lahat yan. Nakapaloob lahat yan dyan. Anong layunin ko, Pastor? Ba't ako lalakad doon? Simple lang. The reason kung bakit ka inilagay ng Diyos dyan, kung bakit ka lalakad dyan, upang ang lahat ng mga biyaya at pagpapala i-enjoy mo dyan. Ganoon lang siya kasimple. Andyan ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Maaring kung tatanungin niyo ako, Pastor, ano ba talaga yung paths na yan? Para mas maging klaro. Alam nyo, kung titingnan natin yung paths of righteousness, ang banal na spirito ang nag-prepare niyan. Tandaan po natin, ipinirepair yan ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sabi doon, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Inaakay niya ako doon sa matuwid na landasin. Napakaganda noon. Ngayon, kapag tinignan natin talaga na sa isang mas maliwanag na pagkaunawa, Pastor, may inihanda pala na landasin ang Diyos sa akin. Yes, meron. Very clear yun. Ngayon, tingnan natin kasi binanggit yon in the book of Psalm chapter 23, verse 3. So saan natin makikita yan? Pagka tinignan natin sa New Testament. Okay, tingnan po natin ito. In the book of Ephesians chapter 2, dito natin makikita kung sa lumang tipan, merong inihanda ang Diyos na landas para sa kanyang mga anak. He leadeth me in the paths of righteousness. So, saan natin makikita naman sa bagong tipan? Anong sabi dito? In the book of Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Tingnan yung maigi, no? Ephesians chapter 2, verse 10. Kung kayo'y mayroong banal na kasulatan, sabayan niyo ako para mas maging maliwanag sa bawat isa sa atin, yung pong ating tinatalakay at pinag-uusapan. In the book of Ephesians chapter 2, verse 10, ang sabi po ng banal na kasulatan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Napakalinaw ng sinasabi doon sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sabi doon, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. See? Makikita natin, ito yung landas na binigyang diin doon sa aklat ng awit, kabanatang 23, talatang 3. He leadeth me into the paths of righteousness. Pagdating dito sa Ephesians chapter 2, meron ditong tinutukoy, created in Christ Jesus for what? For good works. Kaya wag mong sabihin na, ako nasa paths of righteousness. Ako'y pagpapalain ng Panginoon. Alam nyo, kung tamad ka naman, walang pagpapalang dadating sa'yo. Yung good works na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung good works na inihanda ng Diyos. Kasi galing tayo doon sa tinatawag natin na dead works. Yes, yan ang ating sitwasyon. Lahat ng tao na hindi ina-acknowledge ang bagay na ginawa ng Panginoon, kahit gaano ka pakasipag, kahit gaano pa ginagawa mo yung pagsusumikap na ang gabi, ginagawa mo ang araw, tandaan po natin,
That is dead works. Wala pong maayos na kahihinatnan yan. That is dead works. But thanks God, sapagkat nung tayo nagkaroon, hindi natin alam, isang panahon, mayroon palang pagkatawag at pagkapili ang Diyos sa buhay natin, ibibilang niya pala tayong anak. Hindi natin alam yon, pero isang panahon dumating tayo doon sa point na yon, eto unti-unti nabuksan ng ating kaisipan, napakaganda ng inihanda ng Diyos para sa akin. Ano yung bagay na inihanda ng Diyos para sa akin? Inihanda ng Diyos na kung saan dali niya ako doon sa landas ng katuwiran. At yung landas na yun ay inihanda niya bago pa. Ang sabi doon, God prepared beforehand that we should walk in them, na ating lalakaran. See? Yung ating lalakaran. Ngayon, pagka tinignan po natin, ito bang paths na ito, Pastor, ito ba'y nakikita ng ating na natural eye? Alam nyo, ito po'y gawa ng banal na spiritu. Tandaan po natin. Parang ganito, kung titingnan natin yan sa Lumang Tipan, alam natin yung istorya. Ano ba yung istorya sa Lumang Tipan na makikita natin? Hindi ba yung bayan ng Israel ay dumating doon sa punto nang sila ay tumawid doon sa Red Sea? Bagamat yung Red Sea na yun ay makikita natin, kung kung kayo po'y pamilyar sa pagbabasa ng banal na kasulatan, makikita natin na talagang wala na silang pag-asa. Kasi talagang kaliwat kanan sa likod ay wala na silang tatakbuhan. Nasa harap sila ng Red Sea. And then, doon sa tagpo na yun, doon natin makikita na kung saan hindi alam ng mga Israelita na merong inihanda na ang Diyos para sa kanila na dapat nilang lakaran. Ganoon natin makikita kung atin pong i-relate itong ating pinag-uusapan. At ito po yung paths of righteousness. Sino nag-prepare? Ang Diyos. Ang banal na spiritu. Sapagkat ito yung pinakalayunin natin. Bakit hindi hinayaan ng Panginoon? Why God did not allow na makita natin ang bagay na ito? Alam nyo, tandaan po natin, the reason kung bakit hindi inalaw ng Diyos na makita ng ating natural eye itong bagay na ito, upang tayo ay dumipende saan? Doon sa banal na spiritu. Dumipende tayo doon sa leading ng banal na spiritu. Why? Because without the leading of the Holy Spirit, it is impossible to see these paths of righteousness. Tandaan po natin, kaya nga sabi ko nga, only the believers, tanging ang mananampalataya lang ang makakaunawa ng bagay na ito. Tandaan po natin, kung mabubuksan ang ating kaisipan, mag-shift ang ating mindset from carnal mind to the mind of Christ. Kung mag-shift ang ating focus, iaalis natin yung focus natin sa ating sarili at ipopokus natin sa bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, dito na magsisimula yan. At alam nyo, yun yung sinasabi natin na kapag naging maliwanag sa atin kung ano yung ating layunin dito sa daigdig na ito, habang tayo'y naglalakbay, i-enjoy mo talaga yung journey mo na meron ka. Why? Because you know what is your purpose. Alam mo kung ano yung layunin mo. Hindi lang sa larangan ng pag-awit, hindi lang sa larangan ng sinasabi mong paglilingkod. Ang layunin mo talaga na naunawaan mo ay to walk on the paths of righteousness. Napakaganda po ng bagay na yan. Tayo ay lumakad saan? Doon sa landas ng katuwiran. At hindi requirement dito na ikaw ay maging matuwid sa iyong sarili dahil wala tayong kakayanan na gawin yan. Kaya tayo kanyang pinapaging matuwid. At tanging ang matuwid lang ang naandyan sa landas na yan. Why? Sapagkat yan ay kilos at galaw ng banal na spiritu. Yan po'y kilos at galaw ng banal na spiritu. Kaya napakasarap Pag tiningnan po nating maigi, tingnan nyo ha, Pastor, kapag ako ba'y lumalakad dyan sa landas ng katuwiran na yan, anong meron dyan? Uulitin ko. All kinds of blessings ay naandyan. Hindi mo na yan tutuwirin.
Yan ay tuwid na daan, sabi ng Bible, na kung saan ay tinuwid ng Panginoon upang ikaw na kanyang pinapaging matuwid ay ilagay kanya dyan at dyan ka lumakad. At yan ang layunin ng buhay mo. Why we are here on earth? Bakit na andito tayo sa daigdig na ito? Iyan ang layunin natin, to walk on the paths of righteousness. To walk on the paths of righteousness. Tandaan po natin, habang tayo ay lumalakad, habang tayo ay naandyan, as we continue to walk on the paths, then, andoon ang patuloy na paggawa natin, andoon ang patuloy na pagkilos natin, at makikita natin doon, punong-puno ng mga reward. Sa susunod na mga araw ay bibigyan natin ng mas maliwanag na eksplanasyon ng bagay na ito. Sapagkat alam niyo po, may mga pagkakataon na kung saan nagtataka yung maraming mananampalataya. Sabi niya, alam mo, pastor, ito nga yung totoo eh. Minsan hindi ko na hinihingi pero dumadating eh. Sabi ko nga, siguro natapakan mo yan. Hallelujah. Yung iba siguro mauunawaan tong sinasabi ko. Pero yung iba hindi niya pa na kayang maabot. Siguro natapakan mo ka ako yan. Kasi kapag tayo nasa paths of righteousness, andyan yung iba't ibang klase ng pagpapala. And then, habang tayo ay lumalakad, habang tayo nagpapatuloy, ang dami-dami nating mga bagay na talagang naka-encounter at sa pamamagitan ng ating paggawa. Kasi, yung sinasabi natin sa New Testament na paths, and that is good works. Habang patuloy na gumagawa ka, and then, habang patuloy na gumagawa ka ng mga mabubuting bagay, bawat bagay na ginagawa mong mabuti, tandaan natin, yan ay merong kaakibat na mga pagpapala. Kaya minsan, sinasabi nga ng marami, minsan hindi ko nga hinihingi, pero dumadating higit pa sa aking inaasahan. Bahagi lang po yan. Ay, isang katotohanan because you are on the right path. And that is the path of righteousness. Alam nyo, kapag ka ang banal na spiritu ang patuloy na naglagay sa iyo sa bagay na yan, hindi magiging mahirap. Tandaan po natin. Hindi magiging mahirap. Kaya yung sinasabi ng napakadami, bakit napakabigat ng buhay? Baka wala ka. You are not on the right path. Naalala ko yung word na yun. Baka wala ka dyan sa tamang landasin. Pero kung naandyan ka sa tamang landasin, alam nyo, hindi mahirap. Walang mahirap. Especially kapag ang banal na spiritu ang patuloy na nagga-guide sa'yo. Ang naglilid sa'yo. Tandaan po natin. At dito'y nagiging maliwanag. Ito po yung ating layunin habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito. Praise God. Salamat sa Panginoon ngayong umaga. And I hope na unti-unti nagiging klaro yung pong ating pinag-uusapan sa umagang ito. Salamat po sa inyong lahat na aking kasama ngayon. Still watching yung ating mga kapatid dyan, no? Na kung saan kasama natin si Sister Mayin Bedrus, ating mahal na pastor, Pastor Eric Cedilia, yung kanyang may bahay na Pastora Susan, Sister Fatima Escalero Reyes, yan ay sa lugar po ng Abra de Ilog. Sama rin natin si Brother Rocky Jambes. Ito yung aking inaanak. Hawak ng ating kaibigan, buhay na inaasam, magdusay di kailangan, pagkat siya ang katutunan, kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan,
sana'y ipamuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganahan, ito'y akin ng natutuhan. Praise God. So, salamat po sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y dadako sa ating pong pagpapasalamat. Tayo po ay dumako sa ating pong pagpapasalamat ngayong umaga. At salamat sa Panginoon, yung ating mga kapatid na humihingi ng ating pananalangin, ng ating deklarasyon. So, sama po natin sa ating pong pagpapasalamat ngayong umaga. Sige po, no? Dakila naming Diyos na napaka makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga sapagkat biniyaan mo kami ng pagkakataon na minsan pa kami po ay magkasama-sama through social media. Salamat po sapagkat patuloy mong nilalagyan ng uhaw at gutom ang aming mga puso. Naniniwala kami na tanging ang banal na spirito ang patuloy na may kakayahan na gumawa nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa aking mga kapatid na nakasama ko, na kung saan silang lahat, saan man dako lugar naroon, ano man ang kanilang mga ginagawa, ano man ang kanilang kalagayan. Patuloy mo silang nilalagyan ng mitiis sa kanilang mga puso, na kung saan ay patuloy na hanapin at mithiin na makilala ka ng lubos kung sino ka nga ba. Panginoon, ngayong umaga, yung aming mga kapatid na humihingi ng panalangin, lalo na't meron silang mga pinagdadaanan sa larangan ng kanilang kalusugan. Dalangin namin, O Diyos, dinedeklara ng aming mga labi ang patuloy na kalakasan ay patuloy nilang madama at maranasan. Especially sa buhay ng aming kapatid na si Sister Lay, sa buhay ng kanyang ng kanyang brother husband na si Brother June, sa lugar po ng Winnipeg. Hayaan mong patuloy na ang proteksyon at pag-iingat mo'y laging sumakanila, O Diyos. Sa panahon na si Sister Lay ay nagpapahinga, mangusap ka ng lubos sa kanyang puso. We lift them up, Lord God, even sa buhay ni Nanay Lita. Lord, we declare a sound mind. Patuloy mong ilagay sa kanya palakasan, sigla, Panginoon, even sa buhay ng Tiseni. Maging sa lahat ng aming mga kapatid na kasama namin, sa mga senior citizen na kung saan ay nakikinig ngayon sa lugar po ng California, kina Nanay Vicky, kina Nanay Penny, at Emily Quinto. Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na kasama ko, maging sa buhay ng aking nanay, Nanay Glo, maraming salamat. Sila na kung saan ay humihingi ng panalangin, meron silang mga pinagdadaanan na kinakailangan silang magdesisyon sa isang personal na bagay, bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang makapag-decide sila ng tama. Maraming salamat, O Diyos. At sa oras na ito, hayaan mo na ang iyong mga salita ay patuloy na naging maliwanag sa aming mga puso. Maging klaro kung ano ang pinakalayunin, bakit mo kami nilikha dito sa daigdig na ito. At ano ang pinakalayunin kung bakit kami naandito sa daigdig na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At wala po kaming ibang Diyos na pinagbabalikan ng lahat ng papuri, ng parangal, pasasalamat, kundi tanging ikaw lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Everybody say Amen and Amen. Amen and Amen. Praise God. Salamat po sa inyong lahat na akin pong nakasama sapagkat umabot na naman po tayo sa oras na kung saan tayo po ay muli pansamantalang magpapaalam dito po sa ating pong programa sa Kapihan sa Pastulan. Binabati ko po kayong lahat na naging kabahagi ng ating pong live broadcast ngayong umaga. Sina Sir Nida Sabatin, Greg Presballes, Arthur Anatin, Maribik Manaka, Rafi Jabez, Pastor Eric, yes,
after kong mag-broadcast, tayo po ay mag-usap. And then, Mr. Fatima Escalera Reyes, Mr. Marian, si Francine, and then si Mayende Druz, kayo pong lahat na aking nakasama ngayong umaga. Hindi ko na maisa-isa man, salamat sa Panginoon at yung lahat ng ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Panapaan. Nagkaroon po tayo ng pagbabago ng oras sa ating pong fellowship every Sunday. Ang ating pong oras ay 1 to 3. Ano? Kapag maayos na po yung panahon, tayo po ay magkakasama-samang muli sa araw ng linggo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating pong live broadcast through FB ay ginaganap po natin every Tuesday, Thursday, and Saturday. Maaring doon sa iba nating mga kapatid, nagtatanong sila. So, ito pong ating live broadcast, just like and share lamang po para makaabot doon sa ating mga kapatid na talagang sa tingin mo ay kinakailangan niya ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos na kanyang mapapakinggan. So, salamat po ng marami sa inyong lahat. Ito po ang inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera. At binabati nga po pala natin yung ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Araw Philippines. Every Thursday and Friday and Wednesday na andyan po tayo. Sa Wednesday, nasa office po tayo ng Araw. And then Thursday and Friday, nandyan po tayo sa kanilang barracks, yung pong ating mga workers dyan. Salamat po sa inyong lahat. Minsan pa, po ang inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera, pansamantala nagpapaalam sa ating lahat. Hagiasmos to everyone. Enjoy our day. Hagiasmos.